Kabanata 481. Hindi ba't nandito lang siya upang makilala ang babaeng ito at maging magkaibigan? Nang marinig ni Gerald ang mga salitang iyon, agad siyang nakaramdam ng pagkabalisa at nakita na nasa posisyon siya na obligado na magpakasal agad. Walang kamalayan, nagsimula siyang mag-break ng malamig na pawis. Una, kailangan mong ilipat ang pamagat ng iyong bahay at ang iyong sasakyan sa aking anak na babae bago kanya pakasalan. Oh, teka lang, wala ka pang sasakyan kaya, maaari mo lamang ilipat ang pamagat ng iyong bahay sa aking anak na babae. Dapat sa ilalim ng pangalan ng aking anak na babae at hindi sa ilalim ng pareho mong mga pangalan. Makakatulong ito na matiyak na ikaw ay taos-puso. Nakuha mo, sabi ng babae. Oh, sige. Tumango si Gerald, namumula at namamanhid ang mukha. Ang pinakamahal na pagmamayari na pag-aari ko ay nagkakahalaga ng $120 milyong. Kahit na payag akong ibigay ito sa iyo, maglakas loob ka pa bang tanggapin ito? Ha, panipi. Pangalawa, siguradong may problema sa iyong mga magulang. May kapatid ka, di ba? Mas mabuting bigyan ka namin ng tungkol dito. Kung ang iyong kapatid na babae ay ikakasal sa hinaharap, hindi mo maaaring tanggihan ang dote ng kanyang fiancé. Sa halip, kailangan mong tanggapin ito at ideposito ang mga nalikom sa account ng aking anak na babae. Ang aking anak na babae ay magiging singil din ng sahod na iyong kinita at ang perang kinita ng iyong mga magulang. Magiging okay ka na para sa iyo. Siyempre, bawal tumira sa iyo ang iyong mga magulang. Dahil ang iyong bahay ay nasa lungsod, ang iyong mga magulang ay maaaring bisitahin ang county sa loob ng ilang araw kung nais nila. Ngunit sinabi nito, kakailanganin nilang maghanap ng tirahan para sa kanilang sarili. Panipi, nagpatuloy ang babae sa isang galit na tono. Narinig mo ba ako? Umiling ulit si Gerald. Oo, narinig kita. Maaari kang magpatuloy. Panipi, nilabas din niya ang isang maliit na kwaderno at panulat mula sa kanyang bag na isinulat ang lahat ng sinabi niya. Ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na magpunta sa isang blind date, ngunit naramdaman ni Gerald na ang karanasan na ito ay higit pa sa sapat. F***sick. Maaari lamang siyang matakot sa iba pang mga kondisyon na ilalabas ng babaeng ito, kung hindi dahil sa kasamahan ni Shena na nagpakilala sa kanya ng pares ng inaanak na babae. Mag-aalinlangan talaga si Gerald kung lalabas silang lahat upang lokohin siya sa kasal na ito. Nang makita ng babae kung gaano ang pagiging masunurin at kaakit-akit kay Gerald, siya ay sumigaw sa tuwa sa loob. Nagpatuloy siya sa pagramble sa pangatlo, ang mga kaayusan sa kasal. Hindi ko na ulit-uulitin sa iyo kung saan nagtatrabaho ang anak kong babae, di ba? Hey, pagdating ng oras, maraming kagalang-galang na mga numero na dadalo sa iyong kasal. Sa makatuwid, ang iyong kasal na kotse na pagpipilian ay hindi maaaring maging iyong regular na runabout. Anak, ano ang tingin mo sa isang Audi? Panipi, ang babae ay hindi makapagpas siya na humihiling ng opinyon ng kanyang anak na babae. Sinipilyo ng anak na babae ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok, bumubuntong hininga. Sa palagay ko ang isang Mercedes Benz o isang BMW ay dapat na maging maayos. Ngunit kung sasama kami sa isang BMW, magkakaroon ito ng hindi bababa sa 1.7 serye o mas mataas. Panipi, mabuti ang tunog. Maaari kang pumili sa dalawa kung ganun. Panipi, humarap ang babae kay Gerald at nagutos. Tulad ng para sa pang-apat. Mayroong pang-apat na patakaran. Hindi mo ba sinabi na mayroong 3 mga patakaran? Panipi, nagtatakang tanong ni Gerald, bahagyang bumabagsak ang panga. Ikaw. Parehong nakataas ang ulo ng babae at ng kanyang anak na babae. Habang tinitigan nila si Gerald ng malamig. Oh, pasensya na. Ang pang-4 na punto, ang ika-4 na puntos. Mangyaring magpatuloy. Nakikinig ako. Napalunok si Gerald at nag-isipang sumagot. Ang pang-4 na punto ay patungkol sa regalo sa kasal. Hindi namin masyadong inaasahan, ngunit dapat kang magbayad ng pansin sa libu-libong pula at berde. Panipi, tita, gaano karaming pera ang tinitingnan natin para sa libu-libong pula at berde? Tanong ni Gerald nang umiti ng tupa. Ang kuripot mo.
Mga 22,000 dolyar ito. Gusto namin ito sa cash. Hindi namin nais ang anumang bagay sa anyo ng isang bank card, bank book, o anumang katulad nito. Gusto namin ang lahat ng ito sa cash. Ito ang aming panuntunan sa bahay. Siyempre, ito ang dote na dapat ibigay ng iyong pamilya sa amin kung nais mong pakasalan ang aking anak na babae. At, kakailanganin din nating pag-usapan ang iba pa. Gumastos na kami ng 1 toneladang pera upang makuha ang trabahong ito para sa aming anak na babae, at kailangan pa rin naming makatipid para sa mga bayarin sa edukasyon ng kanyang kapatid. Dahil dito, hindi ibabalik sa iyo ng aming pamilya ang dote. Ang aming pag-asa lamang ay kapwa kayo mamuhay ng masayang buhay bilang mag-asawa. Iyon lang, panipi. Paano natin masisiyahan ng maayos at masayang buhay? Panipi. Sarkastikong pagsusulit ni Gerald habang ang buong larawan ay tila masyadong graphic. Ha? Ano ang sinabi mo? Nagulat ang babae. Sinabi ko, sige, mangyaring magpatuloy. Panipi. Mabilis na nag-flash ng ngiti si Gerald. Ito ay tiyak na hindi siya magpapakasal sa kanya. Ngunit ang lahat ng mga kondisyong nabanggit ay nagbunga ng kanyang pag-usisa. Ang ika-5 punto ang pinakamahalaga. Matapos pakasalan ng aking anak na babae, hindi mo siya maaaring ipatong sa kanya sa loob ng unang 3 taon. Ito ay isang mahalagang panuntunan sa aming pamilya at bayan. Sa sandaling lumipas ang 3 taon, kailangan mo munang kumuha ng pahintulot ng aking anak na babae bago mo siya mahipo. Panipi, ang sabi ng babae. F***sick. Natigilan si Gerald sa sinabi nito na nahulog sa lupa ang kanyang panulat. Come on, hindi mo kailangang magmukhang gulat. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa isang tao na makakuha ng asawa sa kasalukuyan? Dagdag pa, ang aking anak na babae ay napakaganda. May napakahusay na ugali at magandang career. Sa tingin mo, makakahanap ka ba ng iba na mas mahusay kaysa sa kanya? Mangarap pa, pangungut siya ng babae sa pagtatapos niya. Biglang tinakpan ng dalaga ang kanyang bibig nang magsimula siyang magmura. Ma, pwede mo po ba akong tulungan sa banyo? Alternasyon. Panipi, nagpatuloy siya sa pag-retch ulit habang inaalalayan siya ng kanyang ina hanggang sa banyo. Tumulo ang pawis sa pisngi ni Gerald. To be honest, kung hindi dahil kay Zino, hindi man lang nag-abala si Gerald na pumunta dito ngayon. Gusto lamang niyang tumakas, lalo na kung isa sa ilalim sa ganoong katawa-tawa na kalagayan. Kabanata 482. Kumuha si Gerald ng isang tuwalya habang pinunasan ang pawis sa noo. Naramdaman niya ang biglaang pag-uudyok upang mapawi ang sarili at nagsimulang lumakad patungo sa banyo. Pagdaan niya sa banyo ng babae, hindi niya inaasahang narinig ang usapan ng babae at ng kanyang anak habang paulit-ulit itong tinatapik sa likod. Anong meron, bakit ang biglaang pagduwal? Panipi, nag-aalalang tanong ng babae. Ang malikot na batang lalaki na ito ay sinisipan na naman. Ako, sinabi ko sa iyo na mag-ingat ka. Palagi kong sinabi sa iyo na magbayad ng higit na pansin sa iyong ginagawa. Bakit ka nagkagulo sa isang dayuhan? Panipi, kumunot ang noo niya at pinagalitan. Ma, huwag mong sabihin yan tungkol kay Jameson. Si Jameson ay hindi lamang isang ordinaryong lalaki. Siya ay isang dayuhan mula sa M-Country. Nangako siya sa akin na babalik siya upang hanapin ako sa loob ng 3 taon. Panipi, si Gerald, na narinig ito mula sa labas, ay nagngangalit sa pagkabigo. Alam niyang niloko talaga siya ng 2 babaeng ito. Napakasarap sa pakiramdam na totoo, at ang lahat ay kakatwa sa lugar, ngunit ang batang babae ay tila sabik na sabik magpakasal. Kaya, naghahanap lang ba siya ng pansamantalang kapalit upang maging ama ng anak ng iba? At kung pakasalan niya siya, magkakaroon ng karagdagang hindi ginustong regalo, isang halo-halong lahi na kapalit. Hindi pwede. Hindi na niya kayang lokohin pa sila, o wala nang katapusan sa bagay na ito. Sa pagngisi ng kanyang ngipin, nais niyang hanapin si Zino at ang iba pa sa mga ito ng masama, ngunit alam niya na sadya nilang itinago ang kanilang mga sarili sa gayong panahon. Bumalik si Gerald sa pwesto niya ng talunan habang nalulunod siya sa kawalan ng lakas.
Hindi nagtagal pagkatapos nito, ang ina at ang kanyang anak na babae ay bumalik sa silid. Sige na, Gerald, naiintindihan mo ba ang lahat ng sinabi natin? Ngayon lang, kung gagawin mo ito, maaari kang bumalik at magpasya sa isang naaangkop na petsa. Mas makabubuti kung pareho kayong magpakasal sa buwang ito. Panipi, malamig na bulalas ng babae. Hang, tita, mayroon akong gustong sabihin. Sinabi ni Gerald sa isang mabagal at hindi marunong magsalita. Ah, may sasabihin ka pa. Sige kung ganun, magsalita ka. Panipi, walang pasensya na sagot ng babae. Sumulyap si Gerald sa dalaga bago sinabi, maaari mo ba akong payagan na tumingin muna sa iyo? Hindi mo ba ako nakita? Ano pa ang gusto mong makita? Panipi, masungit na sagot ng dalaga habang nakasimangot kay Gerald. Hinihiling ko sa iyo na iangat ang iyong palda upang tumingin ako. Kailangan ko munang suriin ang mga kalakal. Panipi, walang galang na sagot ni Gerald. Ano, nanlaki ang mata ng babae at ng dalaga sa gulat. Mabuting Diyos, ito ay isang blind date, at ito ay hindi lamang isang ordinaryong mababang klase na restaurant din. Ang kabataang ito ay tunay na nagkaroon ng lakas ng loob upang magpatalsak ng tulad. Walang kahihiyang kabastusan sa gitna ng ganoong okasyon. Baliw ka ba? Sigaw ng dalagita nang tumayo siya bigla at itinapon ang baso ng alak sa isang pag-upo. Damn it! Kung hindi ako nabaliw, walang paraan na maaari kong maipagpatuloy ang pakikipag-usap sa inyong dalawa ng mahabang panahon. Sapat na ang basura ko. Ikaw ay walang iba, kundi isang piraso ng basurahan sa iyong nakatutuwang at katawa-tawa na mga kondisyon. Panipi, hindi na kinaya ni Gerald at nagsimula ng magmura. Pasimpleng kinuha nila siya para sa isang tanga. Mabuti pa lang sa una, ngunit pagkatapos nilang bisitahin ang banyo, hindi na nakatiis si Gerald sa kanilang kalokohan asterisk. Galit na galit ito sa kanya. Gustong-gusto niyang makaganti sa kanila. Bast asterisk mo, sampal, mas agresibo pa ang babae. Hindi siya ang uri ng tao na maaaring makagulo ng sinuman. Sa isang mahigpit na ekspresyon sa kanyang mukha, agad niyang itinaas ang kanyang kamay upang magpadala ng isang napakalaking sampal sa mukha ni Gerald. F***CQ, sampal. Galit na galit, ibinalik agad ni Gerald ang sampal. Dahil siya ay medyo malakas, tuluyan nitong natamba ang babae sa sahig. Habang nangyayari ito, si Shena, Zino, at ang matchmaker ay nakikipag-chat at nagtatawanan pabalik. Zino, kailangan mo akong tulungan na maglagay ng isang magandang salita o dalawa para kay Gerald sa bagay na ito. Ang matchmaker, huwag kang mag-alala. Come on, hindi mo ba alam kung gaano ako kalapit sa Shena? Bukod, sa tingin ko ang babae ay nasiyahan kay Gerald. Panipi, sa gayon, pumasok tayo at tingnan kung ano ang balak nila. Nang dumating si Zino at ang iba pa, medyo tumayo sila sa labas at hindi pa pumasok. Papasok na sana sila, biglang may narinig silang malakas na tunog ng mga plato na bumubulusok sa mesa. Lahat silang tatlo ay nanigas, natigilan. Bumukas ang mga pinto. Kabanata 483. Habang si Zino at ang natitira ay sumugod, malugod silang tinanggap sa eksena ng pakikipag-away ni Gerald. Kasama ang parehong mga kababaihan. Ang tatlo sa kanila ay lubos na nagulat sa nakita, mabilis na pumagitna at akitin sila na tumigil sa pakikipaglaban, na sa kabutihang palad ay naging matagumpay. Alam ni Zino na kung talagang nagwala ang ulo ni Gerald, maaari siyang maging walang awa at mapusok. Hindi, sa totoo lang, ang kalahati ng mukha ng babae ay nagsimulang magmaga ng malala matapos na masaktan ni Gerald. Dali-dali namang kinaladkad ni Zino at ng iba pa ang dalawang babae, sumisigaw at nagmumura pa rin, palayo sa eksena. Nabigyan siya ng responsibilidad na pauwiin sila. Hindi mapigilan ni Shena na makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Ano ang nangyayari dito? Sa kabila ng pakiramdam na hindi mapalagay sa buong sitwasyon, sumakay pa rin siya sa sasakyan kasama si Zino at ang iba pa. Ipinaalam niya sa kanila na kakain siya kasama ni Gerald ngayong gabi upang makakuha ng kailanawan sa nangyari. Si Gerald ay hindi nagdusa ng iba pang mga pinsala bukod sa isang masakit na pisngi mula sa sampal ng babae.
Tulad ng kung bakit kailangan niyang ilabas ang kanyang galit at pagkabigo. Una, ito ay sapagkat ang dalawa sa kanila ay talagang labis na nakakainis at nakakainis, kahit na pinaplano na lokohin siya at gawing kalokohan siya. Pangalawa, hindi maaaring kunin ni Gerald ang katotohanan na ang demure at magandang batang babae ng Weston ay talagang sinamantala ng isang dayuhan. Napakabalisa nito at hindi siya nasisiyahan. Sa pagdaragdag ng lahat, hindi pinigilan ni Gerald na magsalita ng malupit. Hindi niya maiwasang gumanti kaagad nang sinaktan siya ng babae. Kung sa bagay, hindi naman sila magkarelasyon. Hindi alintana kung ano ito, hindi siya ang mahirap na pobre dati siya. Paano niya papayagan ang isang tao na sampilan lamang siya sa ganoong paraan? Mag-isa si Gerald na nakatayo sa lobby habang inaayos ang bayarin. Umiling siya nang makita kung paano talagang nasayang ang mesa na puno ng alak at pinggan. Gerald, bakit ka nandito? Nagkataon lang. Panipi, biglang narinig ni Gerald ang may tumatawag sa kanyang pangalan. Nang siya ay lumingon, nakita niya si Cindy at ang ina nito. Hindi niya napansin ang kanilang presensya bago ito. Gerald, pumunta ka rin dito para kumain. Tanong ni Cindy, masasabi mo yata. Sagot ni Gerald habang ngumiti ng awkward. Kung gayon, kumain ka na ba? Masasabi mo yata. Nakakatawa kang paraan ng pag-uusap. Panipi, nakiliti talaga si Cindy sa kung paano nagsalita si Gerald. Dahil ito ay isang pagkakataon, bakit hindi ka sumali sa amin sa pagkain kung hindi ka pa nakakain? Sinasabi lang ng aking ina na, nais kanyang bilhan ng pagkain kung masagasaan kanya. Hindi. Nakakalimutan kung paano mo ako tinatrato sa isang masarap na pagkain sa Pransya sa huling pagkakataon. Panipi, hindi ba ganon, nanay? Tanong ni Cindy, nakangiti ng maliwanag. Ngumiti si Francesca habang nakatingin kay Gerald. Nodding, sinabi niya, tama iyan. Gayunpaman, tinatrato ko rin ang isang binata sa tanghalian. Kung wala kang ibang mga plano, mangyaring sumali sa amin para sa tanghalian. Panipi. Nang marinig ni Francesca ang sinabi ni Leah bago ito, naisip din niya na si Gerald ay walang anuman kundi isang pawang tao. Sa una ay hindi niya ginugugol na gumugol ng mas maraming oras sa kanyang anak na babae. Nang makita ang mas malaking larawan, nag-alis si Gerald ng 70,000 dolyar mula sa bangko ng sabay-sabay. Ito talaga ang nagulat sa kanilang lahat. Habang iniisip ito ni Francesca, mas naramdaman niyang may hindi tama. Masasabi niya na si Gerald ay isang napakakalmado at mabait na tao. Kahit sa harap ng panlilibak, napapanatili pa rin niya ang kanyang pagpipigil at kapanahunan. Walang ordinaryong tao ang makakakuha nito sa parehong paraan. Sa nasasakupang mga saloobin tungkol sa bagay na ito, nagpa siyang makilala ng husto si Gerald. Sa makatuwid, ang dahilan kung bakit nakuha niya si Cindy upang anyayahan si Gerald na kumain tungkol sa tanghalian ngayon, sa wakas ay nagawang magamit ni Francesca ang isa sa kanyang mga koneksyon upang makipag-ugnay sa isang potensyal na kliyente. Pinsan ito ng isa sa kanyang mga kakinder na babae na ang pamilya ay napaka-impluensyado. Upang lalong maakit ang kliyente, nagpa siya si Francesca na bibili siya ng tanghalian. Ang iba pang partido ay hindi malaya, ngunit ang kanyang anak na lalaki, isang mayamang tagapagmana din, ay naisip ni Francesca na magiging mas madali at madali para sa kanya na kumonekta sa kabilang partido kung mayroong ibang kabataan sa paligid. Kaya't nagpa siyang hilingin kay Cindy na samahan din siya para sa tanghalian. At pagkatapos, nabunggo nila si Gerald. Gaano kahusay ang naging mga bagay. Ang lahat ay nakalimutan. Sa katunayan, ang direktor ng bangko ay malapit ng magretiro bago magtapos ang taon. Sa makatuwid, ang isa sa dalawang representante na direktor ay hihirangin bilang bagong direktor ng bangko. At sa gayon, naging karibal sina Francesca at Leah para sa posisyon. Tingnan mo, humihiling din sa iyo ang aking ina na sumali sa amin. Halika samahan mo kami, sabay tayo kumain. Pagkumbinsi ni Cindy, kinusot ni Gerald ang kanyang tiyan. Nagsimula siyang makaramdam ng kaunting gutom pagkatapos ng lahat ng paggalaw. At paggalaw ng kalamnan na ito kanina.
Kabanata 484. Bahagya siyang nakakain ng anuman, at ang kanyang tiyan ay bumulong-bulong sa mababang daing. Hindi rin magiging maswerte na tanggihan ang mabait na alok ni Francesca, kaya't pumayag si Gerald na sumali sa kanila sa tanghalian. Noon nakatanggap si Gerald ng tawag mula kay Zeno. F***sick. Gerald, I am so sorry for you. Lubos kong naiintindihan. Ngayon kung bakit nangyari ang away. Hayaan mong ikaw din, ay. Nadama na bigyan sila ng mahusay na pamalo. Kung hindi dahil sa Siena na ibigay ko na sa kanila ngayon lang. Hindi ba ito katumbas ng paggawa ng pandaraya, panipi, para bang nalaman ni Zeno ang totoo? Galit siya at galit na galit. Siena at ang kasamahan niya ay nakipagtalo na. Gusto niyang, humingi ako ng paumanhin sa iyo. Tiwala talaga siya sa kasamahan niya. Sino ang aasahan sa kanya na ipakilala sa halip ang isang piraso ng basura? Samuka pa ang babaeng yun sa loob ng sasakyan ko. Panipi, hindi mapigilan ni Zeno na makaramdam ng pagsisisi. Maganda ang kanyang hangarin ipakilala ang isang batang babae sa kanyang kaibigan upang bigyan siya ng tulong. Sa kabaligtaran, ang kahihinatnan ay Kaila hilakbot, at ang gayong babae ay ipinakilala kay Gerald sa halip. Kahit sino pa ang makaramdam ng kakilakilabot at kahihiyan. Okay lang, Zeno. Kaya, nasaan na kayong dalawa? Pinauwi mo na, ba ang babaeng iyon at ang kanyang ina? Panipi, niloloko mo ba ako? Sino ang maaabala na pauwiin sila? Arg! Dagdag pa, ang babaeng iyon ay ganap na nagsabi ng maling bagay sa aking sasakyan. Dapat alam na niya ang lugar niya. Sa sandaling sinabi niya ito, literal na hinabol ko silang dalawa palabas. Maglalakad kami ngayon ni Siena sa supermarket. Lumapit ka at uminom ka sa akin ngayong gabi. Panipi, oo, sigurado. Matapos ang isang mabilis na pakikipag-chat, binaba na ni Gerald ang telepono. Nako, paano posibleng sisihin ni Gerald sina Zeno at Siena para dito? Napagpasyahan niyang hindi na isipin ang bagay na sundan si Cindy at ang ina nito sa silid. Nagtataka ako kung kailan darating si Waylon at ang iba pa, Pinag-uusapan kung saan, si Waylon ay talagang isang disenteng tao. Sa sandaling narinig niya na ang kanyang tiyahin ay ang nagpakilala sa akin sa kanila, siya ay napakamagalang at magalang. Sa akin sa telepono, sinabi pa niya na magdadala siya ng pares ng mga kaibigan dito kasama niya ngayon. Hindi alintana kung ang deal sa negosyo na ito ay magiging matagumpay o hindi, kapwa siya. At ang aking tiyahin ay may utang din sa kanya ngayon. Cindy, masarap kung makakahanap ka ng isang katulad niya na maging kasintahan mo. Panipi, tuwang-tuwa na sumabog si Francesca. Ma, ano ang pinagsasabi mo? Panipi, sumabog si Cindy habang nagpout siya. Tita Lacey, biglang bumukas ang pinto ng silid. Isang batang lalaki ang lumakad at sinalubong sila ng may maliwanag ng ngiti. Mayroong dalawang iba pang mga binata at isang babae na nakatayo sa likuran niya. Lahat sila mga kabataan kagaya ni na Gerald at Cindy. Oo, ikaw ba si Waylon Letts? Tanong ni Francesca habang binabalik ang ngiti. Tumango si Waylon bago sumagot. Oo, Tia Lacey. Paumanhin na, huli na kami. Panipi, haha, para saan ka humihingi ng tawad? Kara-rating lang din namin. Madalas sabihin sa akin ng tiyahin mo kung gaano ka kagwapo. Nagkaroon ako ng isang matigas na oras sa paniniwala sa kanya tulad ng alam mo, maraming mga hindi magandang tingnan sa paligid. But mas gwapo ka pa sa mga papuri niya. Panipi, Tita Lacey, nilambing mo ako. Mangyaring payagan akong ipakilala sa aking mga kaibigan. Una, ito si Milo Laurent. Siya ay isang kamag-aral sa high school at isang kaibigan ko. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang pabrika. Ang batang babae na ito ay si Zella Hakwan, isang kaklase din mula sa high school. Ang taong ito ay si Jackie Zenny, ang deputy manager ng departamento sa kumpanya ni Zelia. Lalo kong banggitin na ang kumpanya na nagtatrabaho sa Zelia ay isang subsidiary ng Dream Investment Group. Hehe, panipi. Buong pagmamalaking ipinakilala ni Waylon ang lahat sa kanila. Ang isang kamay ay nakadikit sa kanyang bulsa. Sus, napakabata ninyong lahat. Paano ka magiging kahanga-hanga?
At may kakayahang panipi. Ang lahat ay nagulat kay Francesca, hinuhusgahan kung paano nila nagawa ang napakahusay sa gayong murang edad. Hindi niya namamalayan ang katotohanan na ang tatlo pang sumama kay Waylon ay napatulala din sa pagpapakilala niya. Waylon, anak ko ito, Cindy. Siya ay kasing edad mo, ngunit haha. Mabuti tiyak na hindi gaanong kako tulad ka. Panipi. At oo, ito ay isang ordinaryong kaibigan ni Cindy's na kamakailan niyang nakilala. Parang takot si Francesca na baka hindi maintindihan ni Waylon at nang iba pa ang pagtingin kay Gerald bilang kasintahan ni Cindy. Nais niyang bigyang katwiran sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kailanawan. Gayunpaman, ginambala siya ni Waylon bago pa siya matapos sa pagsasalita. Tita Lacey, huwag kang mag-alala, hindi mo kailangan na ipakilala mo siya sa amin. Alam natin kung sino siya. Siya si Gerald, at kaklase din namin siya, sagot ni Waylon habang nakatingin kay Gerald na may nginis. Hindi pa niya naayos ang puntos matapos siyang bigyan ng sampal ni Gerald sa kanilang huling-muling pagsasama sa high school. Noon, si Waylon ay dapat na bida sa araw, ngunit ninakaw ni Gerald ang matingkad. Napalo pa siya hanggang sa damyugo ang ulo niya. Ang ilang mga araw na iyon ay tulad ng buhay na impyerno dahil ang lahat ng naiisip ni Waylon tuwing ipinikit niya ang kanyang mga mata ay kung paano siya binigyan ni Gerald ng sampal sa kanyang mukha. Ito ay isang bangungot. Hindi niya mapigil ang maging hindi komportable sa sandaling makita niya ulit si Gerald. Patuloy na iniisip ni Waylon ang mga paraan kung saan makakahanap siya ng pagkakataon na year-okan ang buong Gerald, at pagkatapos ay sirain siya sa harap ng iba pa kapag tumawid muli ang kanilang mga landas. Sa sandaling makita niya si Gerald ngayon, tiyak na kinagulat siya nito. Gerald, oh, Gerald. Tila parang isang pag-aaway ay hindi maiiwasan sa pagitan ng parehong mga kaaway. Habang nagpatuloy ang pagpapakilala, ngumiti si Gerald at tumingin kay Zelia. Nagkita ulit tayo, Zelia. Kabanata 485. Kilala si Tia Lacey at ang kanyang pamilya, Gerald. Dati ay hinatid ni Gerald ang isang Mercedes-Benz G500 sa ospital. At kilala pa niya ang pinuno ng lalawigan. Nagulat talaga si Zelia. Sa totoo lang, medyo charismatic si Gerald sa araw na iyon. Sinabi iyan, anuman ang pangyayari, mas mababa pa rin si Gerald kumpara kina Waylon at Jackie, na nakatayo sa tabi niya. Ang pamilya ni Waylon ay nagmamay-ari ng isang malaking imperyo. Nagsimula na rin siya ng sarili niyang kumpanya at naging boss sa isang murang edad. Bagaman hindi nagmamaneho ng kotse si Waylon tulad ng Mercedes-Benz G500 ni Gerald, mas mataas ang prospect niya kumpara kay Gerald. Para kay Jackie, hinala ni Zelia na siya ang tumulong sa kanya sa huling pagkakataon bilang deputy manager ng personnel department. Siya ay isang malaking tagapamahala ng samahan, at siya ay may napakataas na pamantayan sa pampublikong institusyon. Ginantimpalaan din siya ng napakataas na bonus at dividend sa pagtatapos ng taon. Dagdag pa, nagmamay-ari din si Jackie ng negosyo. Siya ay isang gwapo, karapat-dapat na manggagawang puti. Kumusta naman si Gerald? Ano pa ang meron siya? Bagaman si Gerald ay isa sa mas may kakayahang mula sa kanilang klase, wala na si Zelia ng uri ng pagmamahal na nadama niya para sa kanya noong high school. Oo, kilala ko sila. Gaano ka hindi inaasahan na ang mga bisita ng Tita Lacey ng mga bisita ay nag-imbita para sa tanghalian ngayon? Kayong mga lalaki, isang pagkakataon, sagot ni Gerald habang tumatango. Bagaman ang ilan sa kanila ay hindi tagahanga ni Gerald, lahat sila ay nakaupo sa parehong hapagkainan, kumakain, umiinom, at nakikipag-chat sa isa't isa. Si Gerald, na nakaupo sa gilid, ay maaaring maunawaan na may kakaiba sa oras na ito. Tila sina Waylon at Zelia ay hindi na ganoon kalapit sa dati. Upang higit na ipaliwanag, noon, si Zelia ay talagang nakakabit sa Waylon, at si Waylon ay palaging interesado rin kay Zelia. Ngunit kakaiba, sa tanghalian ngayon, karamihan sa atensyon ni Zelia ay nakatuon kay Jackie. Minsan ay itinapon ni Waylon ang isang malamig na titig kay Gerald. Bago nakawin ang mga tingin kay Jackie, inggit na dumadaloy sa
Kanyang mukha. Ito ay maliwanag na hindi siya mukhang masaya, ngunit hindi sa punto ng pagiging masyadong mapataob. Ang hitsura ni Cindy ay talagang lumiwanag sa araw niya. Napakaganda niya tulad ni Zelia, ngunit may bonus na inosente sa kanya, puro at maislan. Sa kabila ng kanyang paninibugho kay Jackie, nagsumikap si Waylon upang maipakita ang kanyang pagmamahal at pabor kay Cindy. Nabihag din si Milo sa kagandahan ni Cindy at sinubukan ding gumalaw. Ngunit nang makita ang mukha ni Waylon, mabilis na pinigil ni Milo ang lahat ng kanyang pagsulong. Ang lalong nakakahiya ay ang katotohanan na mukhang interesado si Cindy kay Gerald. Sa buong oras, gumagamit siya ng kanyang sariling mga chopstick, kumukuha ng pagkain at naiwan ang mga ito sa plato ni Gerald. Talagang ikinagulo ng kilos niya sina Waylon at Milo. Bagaman ang tanghalian na ito ay tila mapayapa sa ibabaw. Maraming maliliit na panloob na laban ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Mabilis na sinulyapan ni Waylon si Gerald bago siya kaindetan kay Milo. Pagkatapos nito, kapwa pinatuwad ng kanilang sarili. Sinasabing kailangan nilang pumunta sa banyo. Waylon, anong problema? Interesado ka ba kay Cindy? Siya ay aking. Nagsalita si Milo. Manahimik ka na. Hindi muna namin pag-uusapan ang tungkol doon. Ibig kong sabihin, tingnan mo. Ang pagkakataon ay dumating. Sa wakas para sa akin na maayos ang mga bagay kay Gerald. Gusto kung samantalahin ang pagkakataong ito upang matiyak na ang B-Third na ito, Zelia, at ang batang babae na si Cindy, ay may paggalang. Sa akin, panipi, hindi maitago ni Waylon ang kanyang mapang-asam na ekspresyon. Habang nakakunot siya sa kung gaano kakulaitan at kahihiyan ng kapaligiran sa hapag-kainan kanina. Ano, seryoso ka ba, Waylon? Haharapin mo si Gerald, tulad. Ngayon, ibig kong sabihin, paano? Panipi, medyo natuwa si Milo sa naisip. Sa huling labanan, bukod kay Cameron, nasangkot din si Milo. Si Milo ay palaging nakatag kasama si Waylon mula pa noong high school. Ang pamilya ni Milo ay nagpatakbo ng isang pabrika at mayaman. Ngunit napakalaban niya. Nga pala, noong lumabas kami para uminom mga 2 araw na ang nakakalipas, iyon ba ang iyong kapatid na si Warwick na may gusto sa mga pakikipag-ugnay sa ilalim ng lupa? Bakit hindi natin gawin ito kung gayon? Marahil maaari mong bigyan ng singsing ang Big War sa paglaon. Sabihin mo sa kanya na lumapit at bigyan lamang ang kaunting pagkatakot sa bungkus na ito. At sa sandaling, ang bagay ay tila hindi malulutas, tatanungin ko ang aking kapatid na lalaki, si Jackson, natawagan siya pagkatapos. At sa Seren County, alam ng lahat kung paano walang sinuman sa mundo ang hindi maglakas loob na harapin si Jackson. Panipi, sa pangalawang pag-iisip, sabihin sa kanya na huwag lang silang bigyan ng takot. Mas makabubuti kung magaan nila kay Gerald. Bugbugin mo siya ng mabuti. Gusto kong ipahiya niya ang sarili. Panipi, ungol ni Waylon. Namangha si Milo nang marinig ang mungkahi ni Waylon. Iyon ay isang napakatalino ideya. Oo, si Jackson ay labis na naawa sa akin dahil hindi niya ako matulungan sa bagay sa huling pagkakataon. Higit sa lahat, ako ang kanyang ninong. Ipinangako niya sa akin na talagang tutulungan niya akong alagaan ng mga bagay-bagay kung mahihirapan ako sa anumang paghihirap sa hinaharap. Panipi, pagmamalaking bulalas ni Waylon. Sige. Gawin natin iyon pagkatapos. Tawagin mo ako ngayon sa Big War. Panipi, Milo saka nagmamadaling nagdial sa kanyang telepono. Pagkatapos ay pareho silang bumalik sa silid ng walang casual. Ngunit sa malalim, halos hindi nila mapigilan ang kanilang kaguluhan. Si Gerald, na nasisiyahan sa kanyang mga pork trotter sa gilid, ay hindi mapigil ang magtaka kung bakit pareho silang tumatawa ng masayang kasama nila. Hindi nagtagal, nagkaroon ng malakas na gulo sa labas. Ano sa palagay ninyo ang ginagawa niyong mga lalaki? Hindi ka makakapasok doon. Panipi, AY486AY. Sigaw ng isang waitress sa tuktok ng kanyang baga. Mawala ka. Isang lalaki ang nagmura. Ang susunod na alam ng lahat, ang pinto ng silid ay sinipa ng maluwang. Isang grupo ng 7 o 8 matitinong kalalakihan na may boss cut at mga gintong kwintas sa kanilang leeg ang sumugod sa silid.
Ang bawat isa sa kanila ay may mala-dragon na mga larawang inukit. Sa kanilang mga katawan, tiyak na nagbigay sila ng isang nakakatakot na vibe. Nakasuot ng mga sando na may maikling manggas, dahan-dahan. Silang tumingin sa paligid, nakatingin na nakamamatay sa mga tao. Sa loob ng silid sa sandaling ito, ang pinuno ng gang ay nakasuot ng isang t-shirt at isang sling pouch bag. Kumuha siya ng mahabang puff bago siya umungol sa isang masungit na boses. Sino ang nag-book ng silid na ito? Gusto kong lumipat ka sa ibang silid ngayon. Panipi, bakit natin ito gagawin? Sino sa palagay ninyong lalaki? Panipi, galit na tanong ni Cindy sa pagtayo niya. Hindi naman siya natakot. Sa kanila, sino ako? Ha, babae ako, si Warwick Yakel. Kung hindi mo alam kung sino ako, lumabas sa mga kalye at tanungin ang sinuman. Tungkol sa akin, panipi, napangisi si Warwick habang hinahagis niya ang puwitan ng sigarilyo sa lupa at tinapakan ito. Itinaas ni Francesca ang kanyang mga browser nang marinig niya ito. Pinatunayan nito na narinig na niya ang pangalan ni Warwick bago ito. Ginoo, Yakel, hindi pa tayo tapos sa aming pagkain. Kaya, paano tayo makakakilos sa ibang silid kung gayon? Panipi, magalang na tanong ni Francesca, isang mahigpit na ngiti ang dumampi sa mukha niya. Paano? Simple lang. Ang bawat isa sa iyo ay kukunin lamang ang iyong sariling sumpa na pinggan sa iyong mga kamay at lumipat sa ibang lugar. Panipi, sagot ni Warwick at ngumuso. Ang panahon ay panahunan at mahirap. Kahit si Francesca ay hindi alam ang sasabihin pa. Kung ilalabas nila ang kanilang pinggan upang kumain, tiyak na mawawala ng mukha si Waylon. Walang magawa lamang napigilan ni Francesca ang kanyang inis na anak na babae habang sinubukang akitin si Cindy na umupo. Si Waylon at Milo ay kapwa kalmado lamang na nagmamasid sa sitwasyon na inilantad sa tuwa. Ngunit may isang bagay na naramdaman na hindi tama at nagalalang. Bulong ni Waylon, ano ang nangyayari? Ang isa ni Gerald, sa mga nag-host ng tanghalian ngayon din. Kaya, bakit wala naman siyang ginagawa? Kung pupunta kami ng naaayon sa plano, sa sandaling magsalita si Gerald, agad na nila silang babatukan. Nakakainis ito **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 *
Waylon at Milo ay karaniwang mga uri na nasisiyahan sa pagiging matingkad. Sa mga ganitong sitwasyon, magpapakita na sila at susubukan na hawakan ang sitwasyon upang patunayan ang kanilang sariling mga lakas at kakayahan. Ayokong magnanakaw sa kanila ng kanilang opportunity na makapangasiwa. Ngunit tila, parang pareho silang hindi sasabihin kahit ano. Ano ang nangyayari? Napagpasyahan ni Gerald na manatiling makaupo at nagpatuloy na magmasid pa. Sige, mukhang wala sa iyo ang magsasalita, tama ba? Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolitado ko. Panipi, si Warwick ay basag ang kanyang mga buko at pinalaya ang kanyang leeg. Boom! Biglang hinampas ni Jackie ang mga kamay sa lamesa. Tingnan natin kung gaano kakatapang ang mga tao noon. Wala ka bang respeto sa batas? Zelia, tumawag ka ngayon sa pulisya. Panipi, nag-fume si Jackie habang malamig na nakatingin sa grupo ng mga lalaki, isang kamay sa kanyang bulsa. Naramdaman ni Zelia na namumula ang mga pisngi ng maramdaman ang paglabas ng alindog ni Jackie sa kanya. Napatingin siya ng maigi kay Jackie, puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Hindi mapigilan ni Milo na mas lalong mag-alala kay Waylon. Tumingin si Milo kay Waylon na parang sinasabi, tingnan mo. Si Jackie ay ninakaw ang lahat ng nakatuon sa iyo. Panipi, si Waylon ay simpleng nakangiti ng pilit habang iniisip ang sarili. Gusto niyang magnakaw ng limelight sa akin. Hey fine, hahayaan ko muna sina Jackie at Gerald na nakawin ang limelight sa akin. Hindi gagana ang aking plano kung walang nagtangkang magnakaw ng limelight sa akin. Kudlit, si Jackie, nakaramdam din ng isang tagumpay, tulad ng isang bayani. Tumalikod siya at tiningnan si Zelia, na parang sinasabihan siyang, huwag mag-alala, at nasa ilalim na niya ang lahat. Pasimpleng tumanggo si Zelia at mabilis na pinalo ang kanyang cell phone upang tumawag sa pulis. F***sick. Kaya talagang hindi mo ako binibigyan ng anumang mukha. Mga kapatid, bugbugin mo siya. Panipi, pagkabum pa lang ni Warwick, kinuha niya ang isang dumi mula
Sa tagiliran at diretso itong itinapon kay Jackie. Nang maganap ang away, inagaw ng isa sa mga miyembro ng gang ang telepono ni Zelia at sinira ito. Agad na napakunot ang mukha ni Zelia sa takot habang nakayuko. Sa likuran ni Waylon, si Jackie ay naipit sa lupa habang ang mga lalaki ay malubhang na bludgeon. Sa kanya, tumigil ka na, tigilan mo na siya, tigilan mo na siya, ano ang dapat kung gawin ngayon? Panipi, napasigaw si Francesca sa isang siklab na galit at parang maluluha. Na siya, nakita ni Waylon na tuluyan ng walang magawa sina Cindy at Zelia at halos umabot sa kanilang hangganan. Ngunit gayunpaman, nanatiling kalmado si Gerald at hindi gumawa ng anumang aksyon. Si Waylon ay nagmura sa ilalim ng kanyang hininga at nanumpa na. May iba na siyang bubugbog sa susunod. Biglang may tumagos sa hangin ng tunog ng may hamampes sa kamay sa mesa. Isinuot ni Waylon ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa na dumulas sa pagkabigo. Napaikot ang ulo niya habang unti-unting umuulol sa pagkasuklam. Nais kong huminto kayo ngayon. Kabanata 487. Tumayo si Waylon at sumigaw. Natigilan, huminto agad si Warwick at ang kanyang mga lalaki. Binata, humihingi ka rin ba ng isang hiling sa kamatayan? Napayuko si Warwick patungo kay Waylon, mapunggay ang mukha nito at itim. Huwag mo siyang pakialaman. Hindi mo ba alam kung sino ang ama ni Waylon? Panipi. Kahit na natikman ni Zelia ang pinakahirap na katotohanan ng mundo sa loob ng ilang taon, hindi pa siya nakakakita ng ganito dati. Nang maganap ang pangyayaring ito, nawala ang pakiramdam ng seguridad na naramdaman niya kay Jackie. Kung titingnan kung paano naging ang mga bagay, tila parang hinawakan ni Waylon ang mga bagay ng mas mahusay kumpara kay Jackie. Sa kabila ng pagiging ulap sa takot, naramdaman ni Zelia na ibunyag ang background ng pamilya ni Waylon upang takutin si Warwick at ang kanyang mga tauhan. Sino siya? Panipi. Bago pa sumagot si Zelia, hinawakan na ni Waylon ang braso at sinenyasan siyang manahimik. Zelia, sinabi ko na sa iyo dati na ayokong isama ang aking ama sa anumang aking sariling mga gawain sa hinaharap. Lumingon ka sa likuran ko. Ayos lang malulutas ko ang bagay na ito. Panipi. Sagot ni Waylon. Ngunit Waylon, panipi, tumayo ka lang sa likuran ko. Umungol si Waylon kay Zelia. Walang imak na tumango si Zelia. Sa kabila ng pagsigaw sa kanya, bigla niyang naramdaman ang isang malakas na pakiramdam ng seguridad sa ilalim ng kanyang puso. Masunurin siyang tumayo sa likuran niya. Malaking digmaan, ang pangalan ko ay Waylon Letts. Sinimulan ko ang isang maliit na kumpanya ng aking sarili. Alam ko kung gaano kasikat sa industriya ng ilalim ng lupa. Alam ng aking kapatid, na lalaki mula sa Mayberry City kung sino ka din. Panipi, ngumiti si Waylon kay Warwick, pilit pinapagaan ang sitwasyon. Oh, ganoon ba? Tinaasan ng kilay si Warwick, kunwaring gulat. Si Francesca, na tumayo sa gilid, ay nagsimulang makaramdam ng isang lumalagong pakiramdam ng paghanga at pagpapahalaga kay Waylon nang makita niya siya sa pagharap sa mga bagay ng mahinahon. Alam din ng iyong kapatid na lalaki kung sino ako. At mula sa Mayberry City, ano ang kanyang pangalan? Huminto sandali si Warwick bago tanungin si Waylon. Jackson Sanders. Siya ay napakalakas at maimpluwensyang kapwa sa Mayberry City at Seren County. Tinawag siya ng lahat na Jackson the Great. Narinig mo na ba tungkol sa kanya dati, Big War? Panipi. Sagot ni Waylon, nakangiting magalang. Ano, si Jackson the Great ang iyong godbrother? Panipi. Tanong ni Warwick, habang namumutla kaagad ang mukha. Nakakumbinsi talaga ang kilos niya. Bullsh *T. Sino si Jackson the Great? Siya ay mula sa Mayberry Organization. Paano mo malalaman ang isang tulad niya? Panipi. Agad siyang sinulit ni Warwick. Sa katunayan, nag-alinlangan din si Francesca sa kanyang mga sinabi. Natagpuan niya na malansa para sa isang tulad ni Waylon na maging mahusay na konektado. Dagdag pa, ito ay isang malaking pahayag na sinasabing si Jackson the Great ang kanyang ninong. Hey, hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Kung hindi ka naniniwala sa akin, lagi kong maiiwan ang aking kapatid na lalaki ng isang tawag. Ngayon at makipag-usap sa iyo ng personal noon. Panipi. Kalmadong sagot ni Waylon bago tawagan si Jackson.
Siyempre, sinabi na niya kay Jackson ang tungkol sa bagay na ito nang una at hiniling para sa kanyang pabor na maglagay ng kilos at ipasa ang isang mensahe para sa kanya. Ang kanyang pangunahing layunin ay turuan lamang ng leksyon ang kanyang kaaway. Pagkatapos ng lahat, dahil hindi pinamahalaan ni Jackson na tulungan si Waylon sa huling pagkakataon, kaya't sumang-ayon siya sa pabor na ito ngayon. Kuya, busy ka ba? Nagkaroon ako ng kaunting problema. Oh, oo. Nasa Johnsbury Bistro ako ngayon. May isang nagngangalang Warwick Yakal na humahawak sa aking mga kaibigan at ako. Panipi, ano, malapit ka sa Johnsbury Bistro. Kaya pupunta ka ngayon. Panipi, nakasaya si Waylon, hindi mapigilan ang kanyang kasiyahan. Nang makausap nila ang telepono ng maaga, pinlano na nila na sabihin ni Jackson ang ilang mga salita sa telepono kay Warwick. Hindi inaasahan, si Jackson ay talagang pupunta rito ng personal. Pagkatapos ay binaba ni Waylon ang telepono ng tuwang-tuwa. Ito talaga si Jackson the Great. Habang sinasabi niya ito, nagpanggap si Warwick na labis na nabigla. Kumilos pa siya na para bang takot na takot siya sa paggalaw. Ang isa sa mga kondisyon ni Warwick na nakasaad bago siya sumang-ayon na magsagawa ng isang kilos para kay Waylon ay upang siya ay makipagkaibigan kay Jackson the Great sa pamamagitan ni Waylon. Pagkatapos ng lahat, alam ni Warwick na si Waylon ay nagmula sa nakakahimok na background ng pamilya. Kung hindi man, hindi siya papayag na isagawa ang batas na ito para sa kanya nang walang dahilan. Path, sa wakas natakot ka na. Panipi, kinutya ni Zelia. Nakaramdam pa rin siya ng galit na ang pangkat ng mga kalalakihan ay nasira ang kanyang cellphone ngayon lang. Ilang sandali pa, bumukas muli ang pinto. Isang batang lalaki ang nagbihis ng isang malinis na suit at mga sapatos na pangkatad na umakyat sa silid. Kabanata 488. Sino ang nagdudulot ng kaguluhan? Tanong ng binata. Nang makita ni Warwick ang binata, laking gulat niya. Ikaw talaga, Jackson the Great. Ako si Warwick, at nakikisabot lang ako sa lugar. Ito ay ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Panipi, inanyayahan si Jackson na kumanta sa isang karaoke bar sa tabi ng Johnsbury Bistro. Nauna niyang naisip na hindi tama para sa kanya, na hindi tulungan si Waylon kahit papaano natanggap ang napakaraming pabor mula sa pamilya ni Waylon. Sa pag-iisip na iyon, napagpasyahan niyang lumapit ng personal upang tingnan. Kaya, ano ang dapat kong gawin ngayon? Waylon, hindi ka nasugatan di ba? Panipi, tanong ni Jackson. Hindi ako nasugatan, kuya. Walang alalahanin. Panipi, lumakad si Waylon kay Jackson at naglabas ng sigarilyo bago ibigay kay Jackson habang sinindihan niya ito para sa kanya. Tulad ni Jackson na may ilang mga drags ng sigarilyo, nahulog ito sa lupa. Kapatid, ano ang nangyayari? Nagtataka na tanong ni Waylon. Ikaw, narito ka? Tanong ni Jackson habang nakatingin kay Gerald, na nakaupo sa mesa. Na may pagtataka, napakalinaw niya tungkol sa kung sino si Gerald. Bilang isa sa mga direktang kasangkot sa samahan, sigurado siya tungkol sa totoong pagkatao ni Gerald. Si Gerald naman ay palaging naiisip na si Jackson ay isang taos-puso at matuwid na tao. Nabigo siyang unawain kung paano niya nakilala ang isang tulad ni Waylon, na gusto lamang mag-loaf sa paligid. Oo, sagot ni Gerald habang tumatango. Si Milo na nakatayo sa tabi ay nais ding makausap si Jackson. Pagkatapos ay sumugod siya patungo kay Jackson habang sinabi niya, "Nang marahan, Jackson the Great, iyon ang bata na bubugbugin natin. Ngayon, ano, sinasabi mo ba na ang taong nais mong bugbugin ay siya?" Gulat na tanong ni Jackson. Oo, kapatid, talagang nasaktan ng batang ito ang iyong godbrother. At katumbas iyon ng pagkakasala rin sa akin. Panoorin mo ako, hahampasin ko siya ngayon. Panipi, ang ekspresyon ni Jackson ay mahirap basahin sa sandaling iyon. Sinimulan ni Warwick ang daan patungo kay Gerald upang bugbugin siya. Nang makita iyon, biglang itinaas ni Jackson ang kanyang paa at nadapa si Warwick, na tumimbang ng higit sa 80 kilo. Agad na nahulog sa lupa si Warwick na may malakas na lakas. Damn it! Napakabastos at kawalang galang mo. Tatapusin kita. Ngayon, panipi,
Bilang isang tsuper, natural na makakalaban ng husto si Jackson. Ang pangkat ng mga tao na ito ay talagang nais na talunin si G. Crawford. Hindi ba nangangahulugan iyon na naatasan siyang talunin din si G. Crawford? Ano ang isang recipe para sa sakuna? Napaatras din si Waylon. Hindi na ba sila nagkasundo na? Hahampasin lang ni Jackson ng gaanong si Warwick. Bakit talaga? Siya binugbog ni Jackson. Kapatid, bakit ka? Sampal. Tinaas ni Jackson ang kanyang kamay at binigyan ng malaking sampal. Si Waylon. Di asterisk man it. Ang walang ingat na tanga. Panipi. Umungol si Jackson habang nakataas ang paa at sinipa din si Waylon. Napabuntong hininga si Zelia at ang iba pa sa silid, natulala sa eksena. Ano ang nangyayari? Hindi ba tinawag dito ni Waylon si Jackson upang tulungan siya? Bakit niya pinapalo ang mga tao mula sa magkabilang panig? Panipi. Mahigpit na hinawakan ni Francesca ang kamay ni Cindy. Alam niya na hindi nila kayang mapahamak ang sinumang nandito ngayon. Grabe ang pamamaga ng mukha ni Waylon habang nanginginig at tinanong, kapatid, bakit mo ako sinaktan? Nakaramdam ng labis na pagkalungkot at pagkakamali ni Waylon. Kaya't nagsimula siyang umiyak kaagad. Ang lahat ay dapat na talagang tuwid ngayon. Paimpol niyang nais na makipagtulungan kay Jackson kay Warwick upang makapagpamalas siya ng kaunti. Maaari nilang bugbugin si Gerald ng magkasama noon, ngunit ang mga mesa ay nakabukas, at kapwa si Warwick at siya mismo ay napalo sa halip. Hindi pinansin ni Jackson si Waylon nang tuluyan na nitong tinapakan ang mga daliri, at naglalakad siya patungo sa iba pa. Tinanong ni Francesca sa isang nanginginig na tinig, Jackson the Great, hindi ka namin nasaktan sa anumang paraan. Ano na ang gagawin mo ngayon? Sa sobrang takot din ni Zelia ay umatras siya hanggang sa makakaya niya. Biglang kinuha ni Jackson ang isang bote ng red wine. Naglakad siya papunta kay Gerald, nakangiti. Kaya, nandito ka rin. Mangyaring payagan akong ipaliwanag ang aking sarili. Ang mga bagay ay hindi ayon sa akala mo. Panipi. Habang nagsasalita siya, mabilis na pinunan ni Jackson ang baso ng alak ni Gerald para sa kanya. Mukha namang kinakabahan si Jackson na para bang lumuhad ito sa harapan ni Gerald. Ha? Anong nangyayari? Ang mga mata ng lahat ay malapit nang lumabas sa takot. Kabanata 489. Ang magalang na ugali ni Jackson kay Gerald ay nagulat sa lahat. Lalo na ito para kay Zelia, na ngayon ay nakatingin kay Gerald na may ganap na kakaibang ekspresyon sa mukha. Akala niya dati ay may mga personal na koneksyon lamang si Gerald sa average na mga taong may status. To think na alam niya ang isang malakas at kagalang-galang na individual bilang si Jackson. Ano pa, itinuro pa ni Jackson sa mga taong nagpaplanong talunin ang isang aralin kay Gerald. Hindi niya talaga sila binigyan ng anumang mukha. Anong laking pagkakataon. Kung hindi dahil sa iyo, napalo na ako. Sabi ni Gerald na may isang malaswang ngiti sa labi. Nakita niya sa kilos ni Waylon. Kung tama ang kanyang hula, kung gayon ang lahat ng nangyari ay inayos ni Waylon. Marahil iyon din ang naging dahilan kung bakit parehong tumawa sina Waylon at Milo sa pagitan nila kanina. Paimpol yumuko si Jackson sa komento ni Gerald. Ano ang isang mahirap na pagkain ngayon? Si Gerald mismo ay nakaramdam na ng busog. Tungkol kay Francesca, matapos makita si Waylon na nabugbog ng ganoon, wala na siyang mood na ipagpatuloy ang pagkain. Sa pamamagitan nito, nagpasya siyang ayusin muna ang panukalang batas. G. Sanders, pamilyar ka ba kay Gerald? Ako ang Deputy Director ng X-Bank. Para kang lubos na may kakayahang lalaki. Mangyaring, huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa akin kung ang alinman sa iyong mga pangkat ay nagnanais na gamitin ang aming bangko para sa iyong pondo at daloy ng kapital. Panipi, hindi hahayaan ni Francesca ang pagkakataong maging kaibigan ni Jackson na madulas ng madali. Pagkatapos ng lahat, alam niya na may kakayahan ang Jackson na gawing mas maliit ang mga nasasakupang kumpanya na gamitin ang X-Bank para sa kanilang cash flow. Sa halip na talakayin ang bagay kay Francesca, simpleng tumingin siya kay Gerald upang makita ang kanyang tugon. Simpleng tumango si Gerald, kung hindi siya inimbitahan ni Francesca na sumali sa kanila sa
Tanghalian ngayon, maaaring madali niyang makalusot sa negosasyon sa negosyo, dahil naantala ang kanyang unang plano. Dahil sa kanya, naisip ni Gerald na magiging makatarungan para sa kanya na tulungan siya sa oras na ito. Ito lang ang dahilan kung bakit siya pumayag dito. Sa sandaling iyon, naririnig nila si Waylon at ang pangkat ng mga tao na muling nag-aaway sa loob ng silid. Ito ay malinaw, gayunpaman, na ang mga tao ay daijin si Waylon sa oras na ito, kahit na balak ni Warwick na gamitin si Waylon upang makipagkaibigan kay Jackson, napunta siya nang hindi inaasahan na masaktan siya. Paano hindi nagagalit si Warwick? Si Waylon ngayon ang punching bag ng grupo upang mailabas ang lahat ng kanilang galit at pagkabigo. Nginisyan lang ni Gerald nang marinig ang sigaw ni Waylon. Sa katunayan, naramdaman niya na hindi nila siya binubugbog ng husto. Patuloy na nakatingin si Zelia kay Gerald, isang komplikadong ekspresyon ng mukha nito. Nang makita niya na si Gerald ay nakikipag-usap lamang kay Cindy, at hindi ito binibigyan ng pansin, malalim sa kanyang puso, hindi mapigilan ni Zelia na makaramdam ng bahagyang hindi komportable. At tulad nito, natapos na ang pagkain. Bumalik si Gerald sa kanyang hotel kasama si Jackson bilang driver. Cindy, sa wakas ay nakikita ko na kung bakit sinabi sa akin ng iyong lolo na ang pagkakakilanlan ng binatang ito ay hindi ganoon kadali. Sabi ni Francesca pagkalipas ng ilang sandali habang nagbubuntong. Hininga siya, habang nagsasama sila sa hapunan kagabi, binigyang diin ng lolo ni Cindy na hindi ganoon kasimple ang hitsura ni Gerald sa kanyang hitsura. Hindi pa niya masyadong iniisip ito, ngunit nakikita niya ngayon kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi ko inaasahan na siya ay napakalakas at mahusay na kumonekta. Sa totoo lang, ngayong naiisip ko ito, nanay. Sa wakas, ay naiintindihan ko kung ano ang nangyari noong nasa karaoke bar. Ako huling beses, sagot ni Cindy habang tinatampol ang kanyang noo gamit ang kanyang palad. Si Zelia mismo ay nanatiling tahimik. Naghihintay siya para sa mga tao sa loob na tapusin ang laban bago ang pangingisda kay Waylon. Hindi siya naglakas loob na pumasok sa sandaling ito ni maglakas loob. Manatili siyang mag-isa, kinilabutan siya na gag-antay din sa kanya si Warwick at ang kanyang mga tauhan. Kanina pa, nasundan niya ng tahimik si Gerald nang makita siyang umalis. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Gerald at simpleng umalis na lamang nang walang sinabi. Kabanata 490. Pagkaalis ni Gerald, muli na namang pumasok si Zelia sa gusali at tumayo malapit kay Francesca at sa kanyang anak na babae. Pinapakinggan niya ang pag-uusap ng mag-ina mula nang magsimula silang mag-usap muli. Ano ang nangyari sa karaoke bar? Kinakabahan na tanong ni Zelia. Bago pa man makapagresponde si Francesca. Oh, kita nyo, nagpunta kami sa isang karaoke bar ng medyo kaunti pabalik upang magsaya. Ang isang kaibigan namin ay pinukaw ang ilang mga tao doon at humantong ito sa isang pag-aaway kay Louie mula sa Lourdes Mining Group sa Ceron County. Noon, kahit si Douglas ay takot na mamatay sa kabila ng pagiging isang may kakayahang tao. Kung sa bagay, si Louie ang pinukaw namin. Inutusan pa ni Louie ang lahat ng mga batang babae na manatili sa bar at uminom kasama niya. Panipi, ano, Cindy, bakit hindi ako nasabi tungkol dito kanina? Panipi, ang alam lang ni Francesca ay inimbitahan ni Gerald ang kanyang anak na babae upang kumain kasama niya. Ngayon lang niya nalaman ang tungkol sa buong salungatan na ito. Aba, natatakot ako na mag-alala ka. Ipapaliwanag ko ang lahat ng ito ngayon, bagaman. Sa oras na iyon, umiiyak ako kasama si Leila, dahil takot na takot kami. Si Douglas at ang iba pang mga lalaki ay tumakas din, ngunit hulaan kung ano ang sumunod na nangyari. Panipi, ituloy, nag-aalalang sagot ni Francesca. Sa huli, si Gerald ang tumulong sa amin na ayusin ang lahat. Siya ang nagpakawala kay Louie sa lahat ng mga babae. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko nais na simulang isipin kung ano ang maaaring nangyari sa amin ng gabing iyon. Panipi, sa pagpapatuloy ng paliwanag ni Cindy, napansin niya kung gaano siya kaibig-ibig tuwing pinag-uusapan niya ito. Napagtanto niya sa sandaling iyon, na ngayon ay may namumugto na siyang damdamin para kay Gerald. At
Ano ang nangyari pagkatapos nito? Iniwan na lang ninyong lahat si Gerald kasama si Louie. Hayaan ng isang tulad ni Louie na iwan si Gerald ng ganoon kadali. Panipi, si Zelia naman ang nagtanong. Oo, narito ang bagay. Iyon ay kapag nagsimula ang mga bagay na makakuha ng kahit na weirder. Nag-aalala ako tungkol kay Gerald. Kaya't sinabi ko sa lahat na bumalik sa karaoke bar. Sa oras na makarating kami, ang gusali ay napapalibutan ng 12-dosenang mga kotseng Maybach. Pagpasok namin, lahat si Louie at ang kanyang mga kaibigan ay binubugbog ng ilang kalalakihang nakasuot ng itim. Panipi, kahit na ito ay isang panuurin, ang pangunahing layunin ko noon ay tulungan pa rin si Gerald na makalabas. Sabik na sabik ako noon. Gayunpaman, naka-out na hindi lamang si Gerald ang maayos. Nagkakaroon siya ng mamahaling pagkain sa pransya para sa kanyang hapunan sa isang restaurant sa tabi ng karaoke bar. Nang makita niya kami, inimbitahan niya kaming kumain din kasama niya. Nang tanungin ko si Gerald tungkol sa mga detalye ng nangyari sa karaoke bar, itinago niya ang kanyang mga sagot. Totoong may itinatago siya sa amin noon. Matapos ang mga kaganapan ngayong gabi, sa palagay ko naiintindihan ko na rin kung ano ang nangyari. Noon na medyo mas mabuti. Panipi, huminga ng malalim si Francesca bago huminga. Kung ganoon, kung malamang na si Gerald ang tumawag sa grupo ng mga tao na talunin si Louie at ang kanyang mga kaibigan. Hindi ka lamang niya tinutulungan na malutas ang problema ng walang backup na plano. Ano pa, kalmado pa siyang nasasarapan sa masarap na pagkain sa oras na iyon. Panipi, iyon din ang iniisip ko. Sagot ni Cindy habang tumindi ito ng masigla. Nagulat si Zelia matapos marinig ang kwento niya. Panipi, tuldok. Alam mo, sandali noong nagkaroon ako ng muling pagsasama sa klase kay Gerald at sinabi ng isa sa aking mga kaibigan, si Cameron, na tila nagkaroon ng magandang relasyon si Gerald kay Louie. Sinabi pa niya na sinipan ni Gerald ang puwitan ni Louie, ngunit ang tanging tugon ni Louie sa oras na iyon ay ang ngumiti ng walang imek. Maaaring sabihin na binugbog na siya ni Gerald minsan pa bago ito. Bakit pa siya magiging ganoon kagalang kay Gerald? Detalyadong ipinaliwanag ni Zelia. Narinig ang tagiliran niya ng kwento, kapwa hindi maiwasang maramdaman ni Francesca at Cindy na ang tunay na pagkatao ni Gerald ay naging mas misteryoso lamang. Sa palagay ko nakuha ko na. Cindy, kung talagang maswerteng si Gerald ay maaaring maging batang Panginoon mismo. G. Crawford mula sa Mayberry City. Pasiga na, sabi ni Francesca. Nang marinig ang mga salitang iyon ay kinilig si Zelia sa takot. Nanginginig siya kaya't nahulog pa sa sahig ang kanyang handbag. Pakiramdam niya ay sinaksak lang siya sa puso. Iyon ay hindi posible, tama. Panipi, ramdam ni Cindy ang paghigpit ng kanyang dibdib habang pinag-iisipan niya ang ideya. Hinihila ko lang ang paa mo. Sa isang mas seryosong tala, ang Gerald na ito ay tiyak na ang pambihirang individual. Kahit ang pagbibigay sa kanya ni Jackson ng sobrang mukha. Si Cindy, palagi siyang naging mabait at mabait sa iyo, di ba? Subukang lumapit sa kanya hanggat maaari sa malapit na hinaharap. Sa alam namin, kapwa siya mga kamag-aral at maging ang pamilya ng Jung ay kinamumuhian siya. Isa ka sa ilang mga tao sa Seren County na tinatrato siya ng maayos, kaya mas mabuti mong sakupin ang oportunidad na ito. Masayang sabi ni Francesca. Nakadama ng kawal si Zelia nang marinig ang kanyang mga sinabi. Kung walang nangyari, siya ang naging matalik na kaibigan ni Gerald sa Seren County. Hindi pa masyadong nakakalipas, si Gerald ay naging mapagmahal pa rin sa kanya. Sa kabaligtaran, siya ay sobrang lamig at walang pakialam sa kanya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Zelia na naramdaman niya na parang may nawala siya. Ito ay ilang oras pagkatapos ng tanghali nang bumalik si Francesca sa bangko upang magtrabaho. Siya ay may isang nagliliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Hehe, Deputy Director Lacey, bakit masaya ka? Maaari mo na bang nakilala ang isang marangal na tao upang makumplito ang iyong order para sa iyo? Panipi, nang makita ang masayang mukha ni Francesca, hindi mapigilan ni Leia na makaramdam ng kaunting kapit.
Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.